Nami sa Heidelberg. Ay, ako video di ay tama. Video ti kayo. Git-git na na. Kita kita niya. Audio, git-git na. Muna yung hana, bata pa man isip na day. Bata mo bito bariyan sa edad. Pilay na dali, bata pa man isip na. 34. Ay nga na, pag 26 eh ko namin yun. 26 ka? Bata, dyan ko namin yun. Ito lang. Nami sa Heidelberg. First time ko mag-attend dito ng Christmas market. Wow. Oh, ito. Diyan, yan ang castle na. Ah, yun yung ano yun. Abon pala, oh. Mariihi ka? Ngihi? Hindi na kuhi. Nakasaka na ba yun diya? Taas. Diyan may nag-abot ni Lyra o ni Zenas. Dula unta to sila, 1 hour ah. Wala ko na ing na eh. Busy mo na Zenas ko. Ay, nandito mga plato oh. Wow. Ito ang bahay na Christmas market nila dito sa Heidelberg oh. Napay pinakagwapa nga taga Plettenberg oh. Raquel Mosqueda. Itong restaurant oh. Na dito oh. Wow. Heidelberg by Naxman. Maganda dito sa Heidelberg. Gives off hot dog. Naghanap kami ng makainan. Yung mga kasama namin, hindi namin alam na sana sila. Nagkahiwalay-walay na. Oh, this is okay oh. Yoga burger. Hala, sa may toilet lang. Kahit anong restaurant. Importante may toilet na mahian. Trendy daw ito na bago. Leather. Uy! Loban, snacks. Wow. Ito to. Milk. Kinda. Na maging tao pirmi dire. Nandito pa rin kami sa Heidelberg. Oh. Wow, sana all. Picturean mo doon.
Ikan glabe nakayahiya na na. Pakita ko nyo dito sa Heidelberg ha. Dito lang ako sa labas kay pumasok sila Rafaela sa loob. Hindi ako nagagandahan sa ano nila, Christmas market nila dito. Maliit lang siya, tas ano. Basta hindi siya maganda. Mas maganda pa yung pinuntahan namin last time na kami tatlo ni Martin at Fiona lang ba. Yung malapit-lapit lang sa amin. Yung 1 hour lang. Dito kasi marami talagang tao dito sa Heidelberg. Ano man to? Maraming turista dito. Tourist. Ito ay Catholic. Catholic to na simbahan. Oh, yan. Kirchengemeinde Heiliger Geist. Catholic. Tingnan na natin eh. Nag-alala si Tobias na mawala kami. Huwag ka mag-alala. May kasama kang Dora. Nandiyan sa likod mo, si Dora. If I saw you in heaven, won't you say? Food ta? Si ano, narade mo ding ano na late ang mga regalo narade Santa Claus. Alas 6 na mag ano. Pauwi. Hinahinay na kami balik to, may iwan may ba? Stalos. Here, chat. Daming tao, ginoo ko. Magdala ka ng anak dito, mawala mong anak ba? Napatay yun. Dito pa rin tayo. Kanina dito kami nag-picture. Oh. Yan yung castle sa Heidelberg. Nakapunta na kami dyan. Kaya lang, hindi na kami pumunta ngayon dahil dadali lang, ilang oras lang. Kaya namin umakot. Oh, English! Open na! After 4 years. Autobahn Nation open! English! Oh. So schön die Straße, glatt. Endlich, da, der Raststation open. Open ang autobahn. Langsam pa rin. After 4 years na open na. Wow, sana all.
Frankenwagen. Wo das wirkliche Ende ist davon. Dito yung Coca-Cola truck, oh. Ah, wie viel da dran ist, das dauert jetzt Stunden. Skal. Skala lang. Nee, ich muss aber auch nicht haben. Ha? Ich muss da auch nicht unbedingt rein. Dito kami sa Hagen by Naxmart Christmas Market. Nagpunta na kami dito last time. Sama si Fiona at Martin. Sakay sila dyan, no? Ang daming tao. Kahit Lunes ngayon. Marami na kasi nga walang trabaho at bakasyon na ng mga estudyante. Kaya maraming tao ngayon dito. Puno ang city ng Hagen. Aga naman manirado ang city. Ang tindahan nila. City magsarado. Magkwentuhan muna tayo sandali bago ako matulog. Dahil kahapon, grabe yung aking takot, trauma. Parang nabalik ulit yung nangyari. Mga ilang years na kasi din yun. 2003, yung una nasunog talaga doon sa lugar namin. Yung bahay namin ang pinakalas na nakain ng apoy. Pero hindi as in lahat. Parang sa may atip lang. Kasi nandoon na yung Chinese na bumbero ba. Doon talaga doon sa may malapit sa atip namin. At naulit naman noong 2018. Grabe talaga yung 2018. Dahil yung taon na yun namatay yung kapatid ko. Na hospital yung papa ko. At yung pinakalas ay nasunog doon. Ilang bahay din ang nasunog. Sobrang awang-awa ako sa mga kapitbahay namin noong time na yon. Mga 50 plus din na bahay. Hindi madaling masunugan tayo ng bahay, no? Dahil magsa-start ka talaga sa una. Paano na lang kung walang pera? Paano mag-start? Diba? Hirap na nga ng buhay. Tapos masunugan pa. Yan ang lagang kung may sunog. Tapos, kahapon, nung pagagising ko, Lunes, hindi kahapon, kasi kahapon Martes. Na kasi, Merkulis na ng madaling araw ngayon. Hindi pa ako tulog. Lunes, ng umaga, nagising ako, nag-message yung pamilya ko, mga 6 ata yung dito sa Germany, mga 5 plus. Basta mga 11 doon sa Pilipinas. Tulog pa ako yung time na yan, no? Dahil wala mang pasok ng mga bata, tas nandyan si Martin, weekend, wala din trabaho, bakasyon na niya. Ang daming message sa cellphone, tumawag, nag-video call pa din sila. Iwan ko sa Kaila, parang nagising siya. Ako, tulog talaga ako, nabasa ko na lahat, nakita ko na lahat ang nangyari doon nung nagising na ako, mga last G's. Nung pagkabasa ko, sobrang na-shock dahil kagigising mo lang, tas ganun yung nakita mo, may sunog doon sa lugar na naman namin. Buti na lang na ang bilis ng bumbero at hindi talaga kumalat yung apoy ba. May nasunog na bahay pero ilang bahay lang dahil gabi nagtulungan din yung mga tao doon, alerto din talaga sila at nagsidatingan na din yung mga bumbero. Sikip pa naman ang daan doon. Yun talaga yung mahirap sa lugar namin pag may mga ganyang mga aksidente, mga emergency dahil ang daan doon hindi makapasok yung bumbero, yung kailangan lang talaga yung ano nila. Ayun yung Siyempre, yung mama at papa ko, kailangan nilang lumabas dahil ilang bahay na lang, malapit na lang talaga doon sa apartment kung saan sila nakatira. Bit-bit pa nila yung mga pusa, aso, mga alaga nila doon. Doon sila mismo sa may karsada, sa labas pa, sa may gasoline station nagtambay. Doon sila. At grabe ang laki ng apoy. Uy, grabe yung takot ko ba, yung pag-alala ko, sabi ko, Lord, sana yung pagka-open ko pa lang, sabi ko, sana walang masyadong
na bahay na sunog dahil magpapasko. Bago, ilang taon lang nakalipas nung nasunog doon. Kaka-start pa lang talaga ng mga kapitbahay namin doon. Mag-start sa panibago ba magbahay. Bago lang sila nakataon, ang tawag dyan? Ang tawag dyan eh. Yung bago ka lang nakapagpundar ulit, tas masunog na naman. Tas Pasko pa. Sabi ng kapitbahay namin, nag-message sa akin. Akala ko sa gym na naman kami or sa evacuation center na naman kami magpapasko. Grabe daw yung papasalamat niya sa Panginoon dahil dininig yung kanyang dasal ba na hindi talaga na hindi kumalat yung apoy. Dahil kung kumalat yung Ginoo ko, ilang bahay siguro ang ano ba. Buti na lang na mabilis yung bumbero, nagsidatingan, no? At madali nilang na control yung apoy. Mga siguro, hindi ko alam kung ilang bahay ang nasunog kasi tagal na kasi hindi ako wala sa Pinas, no? At hindi din ako pasyadong pupunta doon sa may hindi ko nakabisado doon ba kung ilang bahay yun, kung apartment ba yun. Talaga nagsusstart yung sunog. Sabi lang nila doon daw mismo. Tapos may mga video naman na ginawa yung kapatid ko. Pakita ko po sa inyo, yung picture na lang. Pakita ko sa inyo, ang laki ng apoy. Grabe yung takot ko ba, trauma ko ba, dahil nabalik yung mga nangyari ng mga ilang taon ba. At bago lang din ako nakatanggap ng memory sa Facebook no, na yung sunog dito sa likod ng bahay namin noong December 12, 2021 ata yun. 21 o 2020. Basta inoperahan si Martin noon sa tuhod. Wala si Martin noong time yun dito sa bahay. Bago lang din ako nakatanggap, sabi ko, ko. Basta sunog-sunog, ba yung trauma ko talaga naramdaman ko dahil yung unang sunog sa amin, no? Grabe yung aking takot nung time nyo. Umiyak talaga ako. Sabi ko, paano na lang kung masunog yung bahay namin, saan kami titira? Wala kaming pera pang pundar ulit ng bagong bahay, paggawa ng bagong bahay, wala na nga trabaho yung papa ko. Tapos dala-dala ko pa noon yung aking uniform, ako mga libro, yun talaga sinigurado ba. Tapos tawag yun muntik na buti na lang na yung bahay namin di man talaga siya nakain lahat ng apoy, konti lang sa may atip lang. Grabe talaga yung pasasalamat, pero sobrang basa ng bahay namin noong time na yun Sobrang linis, tas ilang weeks pa walang kurente, sobrang dilim. Tas bahay ng kapatid ng mama ko, nasunog yung bahay nila. Din sila nung time na yun, hindi ko na malala, basta din sila. Wala sila matulugan nung time kasi sa amin, hindi naman din masyado malaki yung bahay namin, wala din naman matulugan doon. Kaya doon sila sa evacuation center nung time na yun, natulog. Sabi ko, salamat Lord na maganda yung pamasko mo sa amin na walang nangyari doon, na control nila agad yung apoy dahil sus Ginoo, kung hindi lang yun na ilang bahay din, kawawa naman kung magpapasko. Tas bago lang nga sila naka-start ulit, nakapundar ulit, masunog na naman, di ba? Hirap na nga ang buhay, tas tiwasan pa, kaya grabe yung pasasalamat. Kami nagdasal talaga ako kahapon. Kahit hindi naman namin bahay yun, no? Pero hirap din kasi maghanap ng maupahan na sana naman mag-rent. Doon kasi sa lugar niyan, dyan na talaga kami lumaki. Yung mga kapitbahay namin dyan, matagal na makakapitbahay. Parang pamilya na din ang turingan. Basta iba talaga yung parang hirap na umalis dyan sa lugar na yan. Kasi ilang years na din. Na ba ako ngayon mag-work? Siguro 45 na o 50 na kami nakatira dyan. Malapit na siguro mag-50. So, matagal na kami nakatira dyan saan nakatira yung mama ko. Pero yung bahay talaga namin noon, kiniba na siya dahil pinaalis kami. Hindi kasi sa amin yung lupa. Pero yung apartment na tinitira nila, doon lang din malapit. Sobrang lapit lang din. Magkapit bahay lang na Kaya grabe yung aking pasasalamat na walang nangyari doon. Dahil yung mga senior citizen doon sa amin, may mga high blood pa naman yun. So, grabe na naman takot nila siguro kahapon. Grabe yung pag-alala ko kahapon ba. Nagising na lang ako na daming message, mga ganun na yung nababasa ko. Grabe yung mga nababasa ko noon sa mga kapitbahay namin, takot, mga Siyempre, no? Pangatlong beses na yan sa lugar namin ng sunog. Kayo lang din naman po yung ikwento ko sa inyo. Dahil kahapon wala talaga akong masyadong parang
wala akong gana kahapon. Sobrang nashock ako sa nangyari ba. At pasasalamat na na wala naman nangyari sa kanila mama doon. At hindi, salamat pa rin na hindi hindi malaki yung sunog ba. Ay, thank you Lord. Yun lang naman po ang gusto kong ikwento sa inyo para mabawaswasan yung aking mga kaguol ba or pag-alala. At i-end na natin to. Bukas, i-continue natin to ulit. Mag-iingat po kayo palagi at maraming salamat sa inyong palaging panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ciao!